Claire Castro. Simulan na natin agad para mahaba-haba itong ating bakbakan, no? O, ayan, o. O, sabi dito ni Claire Kupal, oo, si BP Sara daw, lagi daw wala sa bansa. O, pakinggan muna natin to bago natin puntahan yung mga malulupit na malulupit na mga issue. But anyways, yun lagi ko sinasabi na mag-ingat tayo dito sa mga makakaliwa na to kasi they are trying to yung steal our thunder, ika nga. O dahil kaliwat kanan na yung pagde-demonstrate ngayon diyan sa may Kongreso. O hindi ba nagrally diyan yung mga supporter ng anti-corruption na mga mapagmahal din sa mga Duterte. Ano nangyari? Yung mga retired generals, mga colonel nagpunta diyan, anong ginawa? O nag-request si Romualdez na leave of absence. Sabi hindi, leave of absence tarantado. Ang dami mo nang ninakaw, lumayas ka na. Sabi nung Malacanang, layas ka na kasi gamutin na natin ngayon pa lang. Hindi pwedeng lahat tayo mawala. Hindi pwedeng pati ako mapatalsik. Hindi pwedeng pati si Bongbong mapatalsik. Kasi pag napatalsik si Bongbong, na pare-parehas na patalsik, sigurado putang ina lahat ng ari-arian nila, lahat ng angkan nila sigurado dudurugin ng taong bayan. Lahat ng mga ari-arian nila kukunin ng taong bayan kasi nakita na nangyari sa nangyari na sa Nepal, nangyari na sa Indonesia. Alam nyo ba, nasa Paris ngayon, ang gulo-gulo din sa Paris. Dyan sa may Parisan. Hindi. Sa Paris, France. Meron din sila ngayong protesta doon laban sa corruption. Alam nyo ba ginagawa ng mga taga Paris? Sinusunog yung mga bus. Sinusunog yung mga sasakyan. Sinusunog yung mga mga shops. Ganyan magprotesta sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing ganyan din tayo dapat magprotesta. Pero ang sinasabi ko lang is yung issue ng pagnanakaw, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, kinukundina na at yung way ng pagkundina ng ibang mga bansa, marahas. Buti dito sa Pilipinas, tamad mga Pinoy. Buti dito sa Pilipinas, magpasalamat kayo, mas importante sa Pinoy mag-rant sa Facebook kaysa magpunta sa kalsada. Pero matatapos na yan unti-unti at nararamdaman na nitong gobyerno na to yung pressure, mga bossing. Kita nyo, natanggal na si Romualdez. O kita nyo, si Saldico, pinauuwi na ng mga buang. Ito na lang ang natitirang salot at makapalang mukha na putang ina nasa gobyerno ngayon. Pakinggan natin ang sasabihin nitong nitong talipandas na ito at ating i-debunk. At dahil wala na naman sa bansa si VP Sara, may bagong patutsada ang Malacanang laban sa kanya. Wala na naman daw si VP Sara. Bakit? Nasaan si VP Sara? Pupunta ng Japan at imi-meet siya ng mga OFW dyan. Claire Castro, putang ina mo kasi boba ka eh. Sa totoo lang, si Inday Sara iniimbita, tanga. Iniimbita si Inday Sara ng mga Filipino community sa buong mundo. Putangin na ninyo. Kaya nga kayo, hindi kayo iniimbita dahil mga kawatan kayo. At kapag bumagsak ang gobyerno na to, putangin na Yusek Castro, humanda ka. Humanda ka talaga. Humanda ka, lagot ka kay Jay. Didilaan niyang mukha mo. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign. Oo, yabang-yabang ni Bongbong nun eh. Tapang-tapang ni Bongbong nun eh. Nung si Pastor Apollo Quiboloy nagse-self-preservation dahil sa threat ng extraordinary rendition. Ang yabang ni Bongbong. Nung si Arnie Tevez umalis din ng bansa dahil sa self-preservation, dahil nga sa pamumulitika, ay yabang ni Bongbong. Pero putangin na si Saldico, wala siyang imik. Si Romualdez, bigla na nag-resign, wala siyang imik. Hindi ba? Tama yung sinasabi ni Inday eh. To evade accountability. Agad pinalagan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mensaheng niya ni Vice President Sara Duterte. Anya, si Pangulong Bongbong... Ayan, ito. Marami na ang nakakaalam ng mga ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Marami na talaga. Marami na ang nakakaalam na si Marcos ay magnanakaw. Oo, marami nang nakakaalam na magnanakaw si Marcos. Marami nang nakakaalam na bobo si Marcos, mas bobo pa sa'yo. Oo, marami nang nakakaalam na si Marcos ay walang kakayanan. Marami nang nakakaalam na si Marcos ay mas matalino pa, grade 1. Marami nang alam mo, wala ka naman dyan eh. Claire Castro, wala ka dyan kung matalino si Bongbong. Kung matalino si Bongbong, di kaya hire nun. Kaya nga na siya nag-hire ng aso eh. Kaya nga lahat ng mga hinahire ni Bongbong sa posisyon hindi nagkiklik. Bakit? Bobo siya eh. Lahat ng choice niya na nilagay niya sa gobyerno, puro kabobohan. Sino mga nagpe-perform na mga nilagay niya sa gobyerno? Yung mga galing sa Duterte. Tinan mo si Vince Dizon. Saan galing yan? Duterte yan. Hindi ba? Hindi naman sa pag-ano, yung mga sila Anyo.
O yan sila sino ba to yung matanda? Oo, yung West Point Boys. O kita mo mga galing Duterte mga yan. O tapos aside from Anyo sila yung ano ba to yung Solicitor General natin. O di ba, dating DOJ Secretary Minardo Guevara, magaling din yan, no. Ang mga kumatatak actually sa administrasyon nyo, yung mga tao ng mga Duterte. O lahat ng nilagay ni Bongbong personal choice niya, puro bobo katulad mo. Tsaka kayo, nilariga doon. Ikaw, si Larry Gadon, si Mike Abe, putang ina ninyo yung mga utak ninyo. Huwag nyong masyadong ini-stress, baka pumanaw yan. So sabi niya, si Pangulong Marcos daw ang nagpahayag daw pagdating sa maano man yung flood control project. Boba ka talaga. Actually, flood control project is just the tip of the iceberg. Aside from flood control, meron pa tayong ibang mga proyekto. At hindi lang sa DPWH, proyekto sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na alam natin na nangungumis yun niyang amo mo. This is just the tip of the iceberg. Dulo lang tong flood control. Meron pang solar lights, rock netting, cat's eye. Ang dami. Putang ina, baka sabi ko nga sa'yo, nakafocus lang kasi tao sa flood control. Oo, baka kokonti lang kasi yung mga flood control projects. Pero tingnan mo yung other projects na overpriced, other projects na substandards. Madami yan. Inano ba yan ni BBM? Inihayag ba niya? Hindi. Bobo. At saka ang unang-una, tsaka wag kang credit grabber, Yusek Claire Castro. Dahil nagsimulang yung inyong administrasyon gumuho. Noong si Pangulong Duterte nagsalita sa gikan sa masa para sa masa, tanda mo. Nung sinabi niya na ang Congress ang pinakabulok na institusyon sa gobyerno, di ba? Di ba? Anong nangyari? Natanggal ang prangkisa ng SMNI. Si Pangulong Duterte, biglang nagkaroon ng mga Quadcom hearing, Human Rights Eklat. Biglang nagkaroon ng mga Senate inquiry. Biglang kinancel yung gikan sa masa para sa masa. Di ba si Pangulong Duterte ang unang nagsabi na yung mga congressman, mga kontraktor eh. Kasi alam ni Pangulong Duterte yung mga pagnanakaw. Nung panahon niya kasi, somehow, natakot ang mga magnanakaw. Kasi nga, alam niya yung scam eh. Hindi. Nung panahon ni Bongbong Marcos, unang-unang ginawa niya, tinanggal ang PACC. Pinanggal ang PACC. Pangalawa, anong pangalawang ginawa niya? Nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng smuggled vehicles, smuggled items na nakukuha sa customs, winawarak. O nung panahon ni Bongbong Marcos, hindi ba tinigil yan? Hindi kayo makakaisa sa amin. Alam namin nangyayari, putangin na ninyo. Maloloko nyo siguro yung mga bobong tagasunod ninyo. Pero kaming mga ordinaryong Pilipino, hindi naman kami mga aral, hindi naman kami mga abogado, pero alam namin sinasabi namin bakit. Kasi masayang-masaya kami nung panahon ni Pangulong Duterte. So si Pangulong Duterte ang unang naglalabas na ito sila Dong Gonzales, sila Zaldico, itong sila Suarez, na sila ay may mga pinapaboran na mga kontraktor. Ang pinakamasaklap, kontraktor sila mismo, yung mga kamag-anak nila. Conflict of interest. Naghamon si Pangulong Duterte, open your books, sabi niya. Anong nangyari? Wala nga. Ang ginawa ng Congress, shutdown, inaway ang mga Duterte, impeachment kay BP Sara, binanatan si Baste, si Pangulong Duterte, nandoon na sa ICC, si Pastor Apollo Kibuloy, kinulong, ang SMNI, ang prangkisa, hanggang ngayon, hindi pa rin nire-release ng NTC. Tapos sasabihin mo na si Bongbong ang naglabas ng mga na yan. Putangin na, gumising ka, Claire. Sige, diretso. Marcos mismo ang nagsimula ng mga Ay, hindi nakakapagtaka na hindi alam ng Vice Presidente ito dahil madalas siyang wala sa Pilipinas. Alam mo, Claire Castro, si Vice President yan. Meron din siyang meron nga siyang, kumbaga yung intelligence community reports to who? The President and the Vice President. Lahat ng alam ng Presidente, alam ng Vice President. Kaya nga hindi makaporma yung amo mo eh. So alam ni Inday lahat ng kagagawan ng amo mo. Wag mo sabihin dahil lumaalis siya hindi alam niya lahat. Si Chavit Singson nga, daming alam sa amo mo, si Inday pa. Hello. Kahit na nakapikit ka, kahit natutulog ka, alam mo na si Bongbong magnanakaw. Kahit ano pang sabihin mo, kahit sanggol nga pag tinanong mo nga yung bata yung kapitbahay namin, nasa crib pa, nasa yung stroller, tinanong ko, kilala mo si Bongbong? Ay, magnanakaw, sabi. Putang ina to si Claire Castro, wala na to. Sino ka ba? Putang ina ka, bakla yung amo mo, hindi nga kaya magsalita tapos ikaw ang taga-sagot dyan. Tang ina nyo, dami yung spokesperson. May spokesperson si Congress, may spokesperson si Speaker, may spokesperson yung
Impeachment, putang ina, ikaw spokesperson, puta punong-puno kayo ng spokesperson, puro kayo bobo. investigasyon sa maanumalyang flood control projects pero hindi na raw nakapagtataka na hindi ito alam ng bise dahil lagi siyang wala sa bansa. At kung sa ganitong usapin lang din raw, ano ang pinagkaiba ng pagbabiyahe ni Duterte sa pag-alis ni Ako Bicol Party List Bobo talaga eh. Ano daw ang kaibahan ng pag-alis ni Inday sa pag-alis ni Zaldico? Si Zaldico umalis kasi pinatakas nyo dahil putang ina ituturo kayo nito. Oo, inactivate nyo si Zaldico eh. Oh, di ba? Ang pag-alis ni Zaldico, tumatakas siya sa responsibilidad niya. Si Inday umaalis kasi nga nagpapalakas siya. Kailangan niya na yan sa 2028 magiging presidente siya. Putang ina, kawawa ka, Claire Castro. Maniwala ka. Maniwala ka, Claire Castro. Puta, magiging taong grasa ka. Ganyan kabobo si Claire Castro. Siya yung sinasabi niya si Inday yung out of touch. Pero lumalabas dito sa sinabi niya na to na walang pinagkaiba si Inday kay Zaldico. Si Inday pumupunta ng abroad para makipag-usap sa mga Pilipino dahil iniimbita siya. Ito si Zaldico kaya pumunta sa abroad dahil putang nakakatayin ng mga Pilipino to. At saka si Inday bumabalik ng Pilipinas, tanga. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik ng Pilipinas yan. Sabi nga nung kulot-salot na na bagong congresswoman dyan sa Congress yung sa Kabataan Party List ba yung hayop na yung pinaglihi sa bulbul ng kabayo. Sabi nga niya, sana umalis na daw si Inday Sara at wag nang bumalik katulad ng tatay niya. Tangina sa sobrang hindi nila kayang talunin si Inday, ayaw na nilang bumalik ng Pilipinas. Oh, tangina nyo. Wala talaga kayong wala kayo talagang ubra kay Inday Sara. Si Inday babalik yan at putang inaasa rin kayo niya araw-araw. Oh, pero itong si Bongbong, lalo ka na Claire, wala na. Oh, ito kinukumpara ni Zaldico. Si Zaldico, ang daming nilalaglag na nga siya ng sarili niyang mga grupo eh. O, di ba tingnan ninyo yung BGC Boys, alam niyo yung BGC Boys? Yung mga magnanakaw sa DPWH, naglalaglagan na sila. Ganon din na nangyayari dito sa Malacanang Boys. Putang ina, naglalaglagan ng mga gago. Nilalaglag na nila si Zaldico. Susunod nilalaglag nila si Romualdez. Tapos yung mga kaibigan ni Romualdez na mga makakaliwa, tingnan niyo yung mga makakaliwa na kaibigan ni Romualdez. Ang binabanatan si Inday at saka sino? Si Inday at saka si Bongbong. Oh, hindi nila binabanggit si Romualdez. Yung mga dilawan tayo at saka mga pulangaw na tanga. Si Zaldico at saka si Romualdez naman yung nilalaglag nila. So, yung kampo ng mga Marcos ngayon at saka ng mga Romualdez, sila yung naglalasunan. Kumbaga pare-pareha silang walang toothbrush sa umaga tapos naghihingahan sila. Naglalasunan sila, nagpapabahuan sila ng bunganga. O, ganun ang nangyayari ngayon. Naglalaglagan ng mga puki ng ina nito. Kaya nga sabi ko sa inyo, konti na lang. Hindi man natin makuha yung numero sa kalsada. Hindi man natin makuha yung dami ng mga Pilipino na pumupunta sa kalsada, pero nararamdaman na noong mga kawatan sa pamahalaan yung galit ng taong bayan through social media. Kaya nga gusto nila yung social media mawala na sa Pilipinas para ma-manipulate ulit ng media eh. Di ba? Representative Zaldico. Sa hearing ng House Committee on Appropriations noong Martes, inisa-isa ni VP Sara ang overseas travels niya simula noong nakaraang taon. Inisa-isa niya. Oh. Pumunta siya sa Germany noong Ayan, Germany, Denmark, Japan. Di ba? Ang dami pala pinuntahan. Pero tingnan mo kung gaano karaming pinuntahan ni Bongbong nung unang 3 taon niya. Ito si Inday, ngayon na lang nagpupunta dyan sa mga bansa na yan. Bakit? Merong invitation coming from the Filipino community. And mind you, wala pong kahit kapurit na piso na pera ng taon bayan na ginamit. Ngayon, ang gagawin nilang issue yung 7 million na ginamit sa security niya. Natural. Ikaw nga eh. Claire Castro, wala kang silbi sa bayan eh. Palamunin ka na nga namin, may security ka rin eh. Di ba? Umuwi ba yung mga security mo? Di naman. Baka nga yung iba dyan, binibembang ka pa eh. July 2024 at sa Denmark noong December. Nakailang biyahe rin siya sa the Netherlands. Sa Netherlands? Paano hindi ka mabiyahe sa Netherlands? Gusto nyo yung tatay nyo, daling ko sa ibang bansa, wag nyong bisitahin. At saka tingnan mo ganito kabobo si Claire Castro. Yung Congress mismo, hindi nagreklamo sa mga biyahe niya. Bakit? Kasi sinabi niya, lahat ng mga travels ko, pagka hindi official, wala akong ginamit na pera ng taong bayan. Kapag official, ang ginagamit ko, ang dinadala ko yung mga taga-OVP. Pero kapag ka hindi official, wala akong ginagamit na pera ng taong bayan. Wala akong ninakaw na pera. Wala akong per dime. Wala akong ganito. Wala akong ganito. At lahat yan, makikita ninyo sa listahan ng expenditures ng opisina ko. Nagreklamo Congress? Nagreklamo Congress? Hindi. Sino nagrereklamo? Si Claire. Bakit? Kasi mahina ang sentido. Bobo eh.
Oo, kasi una sa lahat ng mga biyahe na to, bakit nakaalis si Inday Sara? Official yan o hindi? Bakit nakaalis si Inday? Makakaalis ba si Inday nang walang approval ng Malacanang? Hindi makakaalis si Inday Sara nang walang approval ng Malacanang. May approval doon ng Malacanang. Ba't ano nirereklamo mo? Ba't ka nagre-reklamo, Claire Castro, na umaalis si Inday? Ina-approve nyo naman mga ulol kayo. Kung ayaw nyo palang umalis si Inday, wag nyo i-approve. Tanga ka pala eh. Boba ka. Ang taon at simula August, nagpunta siya sa Kuwait, France at Belgium. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels. Giit Anong mahirap intindihin yun, Claire Castro? Tangina, ganito nakabobo yung yung PCO nila.